Naku, mamaya na ho natin panoorin ang video na yan itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Pakinggan ho muna natin ang Christmas greetings itong si Vice President Sara Duterte. Ito ho mga kababayan. Madayaw, umaayong adlaw kaninyong tanan. Yung Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, yung magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaiguturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Sa dinami-dami ng problema. ako, si Bangag pala susunod. Akala ko sino sabi ko ba't ang haba naman itong greetings na to nitong si VP. Pinagsama-sama ho pala yung mga birthday greetings ng mga opisyal ng pamahalaan dito sa video na to. Ang problema ho dito mga kababayan, hindi naman normal tong mama na to eh. 'Di ba? Mantakin nyo sa dami ho nang nangyayari ngayon sa ating bansa, pinoproblema ho niya bakit daw wala siyang apo. Personal mong problema sa bahay yan. Hindi interes sa bayan ng Pilipino yung apo mo. Kung wala ka pang apo, hanggang sa ngayong mga panahon na to, kung ika nga yan ang pinagtataka mo, malaki problema mo, Brad. Na hinaharap natin sa opisina araw-araw. Dumagdag pa sa iniisip ko itong mga tanong na natanggap natin. Kaya ngayon, susubukan natin sagutin isa-isa. Ano ang dapat gawin kapag hindi mo gusto ang regalong natanggap mo sa exchange gift? Pwede ba ito ipasa sa iba? Ginagawa nyo ba ito? Siyempre, pagka natanggap mo, kahit ano man yung natanggap mo, siyempre naka-smile ka. At saka thank you. Alalahanin mo, ito naman, kahit ano pa ang binabigay sa inyo, kahit meron ka na, ito ay galing sa food. Ganda ho ng setup ng camera niya si Bangag. Baka akala niyo ho mga kababayan, talagang dinadaan ho niya dyan sa wala na yung delivery, wala na yung message, yung quality na lang ng video pag-usapan natin dito. Pagdating ho sa quality ng mga kagamitan nitong si Bangag, talagang wala hong makakatalo dyan. Pambihira yung audio, yung video, yung mga ginagamit na camera, talagang dekalidad ho. Kaya yung mga bokeh balls na yan, tingnan niyo naman ho yan, talagang bilog na bilog. Diba? Ganda ho. Mahal ho yan yung mga lenteng ginagamit pagkaganyan na to. Puso ng manbigay. Yan ang alalahanin natin. Pero hindi naman dapat na masayang. Ipasa nyo sa ibang tao na makikinabang doon sa magandang regalo na yun. Gaano kasi ang tamang kuha ng leche plan? Pasko naman kumuha ka naman ng gusto mo. Basta yung mga nagdadala ng pagkain, damihan na lang din. Ilang pirasong lumpiang Shanghai ang dapat kainin? Basta na to. Pambihira talaga tong presidente na to. Bubusog kayo. Again, Pwede ba ibida mo naman sa amin kailan na kaya ika nga magpa-hair follicle test? Kailan ka kaya magpapa-hair follicle test? Yun na lang. Kasi yan talagang inaabangan namin Yang kung ilang Shanghai ang kukunin, kung gaano karaming leche plan ang kukunin. Wala kang problema dyan. Anak ng toko. Diba? Swerte na lang kung merong leche plan ngayong mga panahon na to at merong Shanghai ang pagsasaluhan ng ating mga kababayan. Yung recommended ng DTI ng ahensya ng pamahalaan, 500 piso para sa Noche Buena. Paano ka magle-leche plan doon? Paano ka magsashanghai doon? O tapos meron pang exchange gift. Lahat po yan ika nga nakapaloob dyan sa kung tawagin natin Noche Buena. Diyan ho nagpapalitan ng regalo at kung ano pa man, di ba? Ako naman dapat medyo mag-enjoy tayo. Huwag natin iniisip na kailangan magpigil sa ating kasiyahan. Kaya ulit, yung mga maghahanda ng pagkain, dami-damihan na lang ninyo para may baong pampauwi. Ano ang dapat sabihin sa kamag-anak kapag sinabi niya, uy, tumaba ka. Madaling sagutin yan. Uy, tumaba ka. Oo nga ikaw din. Ikaw, what do you think? Anong dapat sabihin? Tumaba ka daw. Sa malaki yung tiyan ko. Dapat naman wala akong stress. Happy ako. Wow. Walang stress, happy daw sila pero tinanggal nila si Bersamin, tinanggal nila si Amena Pangandaman, tinanggal nila si Trijib Olivar, yung legislative liaison ng Malacanang. Tinanggal nila yan pero wala silang stress, happy sila. Palakpakan ho natin ang mga bangag dyan sa Malacanang. Kami naman ang magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Baka mga bakla anak mo. Galit dyan si Sir Jack sa mga ganyan. Ako kung wala pa kayong apo, nakanta ko pambihira mga kababayan. No? Ang dami natin kinahaharap na problema ngayong mga panahon na to. Ang pinoproblema ho nitong si Ajik, bakit daw wala siyang apo? Di ba? Daming nagugutom. Sad-sad ang ating ekonomiya. Napakasagwa ng ating peace and order. Laganap ang krimen sa ating bansa. Illegal na droga, smuggling, kartel, droga. Problema nitong Ajik, bakit wala daw ho siyang apo? Palakpakan ho natin ng lakas ng tama mo, Brad. Ayan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong mabola, no?
Ano eh, scripted na scripted eh. Ang nga naman honey, sana all pag kababayan na. Tingnan yung scripted na scripted. Anak ng tawa, hindi mo sila marunong umarte. Sino ba director dito sa Christmas greeting na to? Sarap batukan, no? Pakinggan nyo mga kababayan. Talagang scripted, okay ba? Tatlong anak kong lalaki. Ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong Yari ka kay Senator Amy Marcos. Yung mga kaartihan mo na yan, butod. Hindi yan kakana dito kay Amy Marcos. And Amy, yung galawan mo parang nakikita namin dito sa bayaw mo. Ay, hipag mo pala siya. Mayayari. Hindi bayaw PH. Hipag ang tawag dyan. Di ba? Di ba ganyan yung salita ni Amy Marcos? Parang ginagayaw. Sa bagay, gusto naman gayan. Walang problema yan. Di ba? Walang problema yung gayan. Wala. Obligado ba kami magbigay ng regalo sa aming mga inaanak? Pwede po bang pagtaguan yung mga inaanak namin? Ay kami hindi namin pwedeng pagtaguan dahil madali kaming hanapin. Kaya kumpleto ang listahan namin doon sa aming mga inaanak at marami-rami din. Ayun, yung iba siguro pag hindi nyo talaga nakikita na o hindi na kayo nag-uusap, pag may app pwede nyo na i-Gcash yung mga regalo ninyo. Ngayon, mas madali na. Pag may potluck, ano ang luto dala-dala ni PBBM? Ang gagawin ko para makarami at saka madaling gawin? Spaghetti. Sana ay masaya at mapayapa ang inyong pagdiriwang kasama ang inyong mga kaanak at kaibigan. Sa pagkain, yung sakto lang po. Alam nyo naman, mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil napaparami. Hindi yun ang dahilan. Sa pagkain ni hinay-hinay kasi wala nang makain na sambayan ng Pilipino. Dapat dahan-dahan ang pagkuha para ika nga talagang lahat mabigyan, no? Yeah? Imbis na sabi mo magpakasaya kayo, kainin niyo ulat ng gusto niyo. Meron naman ho tayong PhilHealth diyan, pagkain atake kayo, diretsong PhilHealth. Kaso pati PhilHealth di niyo bigyan ng pera eh. Diba? Nakuha niyo mga kababayan. Ganyan ho kasinto-sinto tong mama na to. Sinasabi mo magsaya ng magsaya. Ano bang kaligayahan ng mga tao pagdating ng panahon ng Kapaskuhan? Di ba pagkain? Di ba? Wala nga yung regalo eh. Di man nga masyado yun eh. Ang talagang importante dyan yung pagkain. Ngayon dahil nga naman 100 pisong Noche Buena tapos di binigyan ng pera ang PhilHealth at hinay-hinay kayong kumain kasi baka maatake kayo sa puso. Pero kung meron tayong pera sa PhilHealth at marami yung pang Noche Buena, kain lang ng kain. Pagka na inatake kayo, libre yan. Paggamot namin kayo sa PhilHealth. Di ba ganun dapat ang advice? Hindi yung talagang pigil na pigil eh. Dahil wala ng pera pamahalaan, kinuha na ng mga magnanakaw. Kalma lang. Papasko ngayon kaya kailangan kalmalicious lang ika nga. Po ang kain natin ng taba. Ingat lang po sa pagmamaneho kung saan po kayo pupunta. At syempre, mag-ingat sa mga paputok. Siya. Okay ka na doon, okay na. Okay na yan si Bangag, okay na yan kay Bangag. Syempre, yung susunod na presidente at yung kasalukuyang presidente, hindi naman natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na ngayong Kapaskuhan, hindi natin marinig yung sasabihin noong hindi magiging presidente. Ito na ho yung hindi magiging presidente. Game. Martin Romualdez said, while shoppers Ibang klase naman ng ibang klase naman tong talagang Billionaire News Channel. Talagang pati tong kay Martin Romualdez, kuhang-kuha ho. Tingnan niyo naman yan. former House Speaker Martin Romualdez says Filipinos should focus on an even bigger deal, unity. He says hope, courage, and heart, and love for one another. Yung susunod na presidente, na napaksa natin dito sa video na to, yung kasalukuyang presidente at yung hindi magiging presidente. Martin Romualdez, tanggapin mo na, pero Brad, parang pumayat ka. Nakita ko yung comparison eh. Yung noong angas na angas ka dyan sa pagiging speaker mo at ngayong di ka na speaker, namayat ka Brad. Anong nangyari sa pagmumukha mo na yan? Diba? Stress ho yan mga kababayan, namamayat eh. Diba ko kasi yung nagpapapayat at yung talagang likas na mataba ka tapos bigla kang papayat. Diba? Yung meron ho kasing katawan na alam naman talagang payat yan. Siguro sa mga nakalipas na linggo medyo na marami ang nalantakan niya kaya medyo tumaba. Pero itong mama na to, kilalang mataba to. Kaya pagka kilala kang mataba, namayat ka, talagang mapupuna ka dyan. Hindi ho magandang bagay yun. Kasi pagka talagang sanay yung mga kababayan natin nakikitang mataba ka, bigla kang pumayat, isa lang ibig sabihin yan. Stress ka. Tuloy natin. Are the values that keep the nation together. Mga kababayan, this Christmas season, we celebrate the deep faith that unites us Filipinos. Pag-asa, puso, tapang, at pagmamahal sa bawat isa. May the birth of Christ renew our hearts, strengthen our families, and remind us that even in difficult times, light always finds its way through. Maupay nga Pasko, haing matanan. Ano na naman bang kabalbalan yun? Martin Romualdez, pambihira talaga itong mama na to. Oo, kung ano-ano mga pinagagawa sa buhay. No? Ano lang naman ho yan. Yan ho talagang pambihira. Ibang klase talaga itong si Sir Ibi. Sir Ibi, Merry Christmas ha. Ito talaga, idolo ko to eh. Sir Ibi Ugalbot ha. Taga Cebu yan eh. Hindi pa ho natin siya napasyalan pero siguro next year ha. Papasyalan ho natin yan si Sir Ibi. Tikman ho natin yung lechon dyan sa Cebu. Malupit yung lechon dyan eh. Hindi, teka lang. Post niya ho ito. Post ho nitong si Sir Ibi ito. Teka lang. Mali. Mali ho yan. Ito. Lagay ko yung niya dyan. Yung FB page niya para yung mga kababayan natin pagka tawag dito na napadaan ho sa inyong feeds itong larawan na to i-follow nyo na rin ho itong si Sir Ibi Hugalbo. So sa mga ika nga talagang sinusubaybayan nating political vlogger itong si Sir Ibi Hugalbo. Yan ho, Martin Romualdez, tingnan mo naman yung pagmumukha mo, yung before and after, di ba? Okay lang sana kung kung yung nagpapaganda, ganito yung ipapakita nilang mga komersyal sa kanilang mga produkto. Before and after, pagka tinake mo tong supplement na to, sigurado papayat ka, parang ganoon eh. Kasi ang problema ho, blood control pinag-uusapan natin, nagpayatan itong mga walang yang to. Ano sabi nitong si Sir Ibi? Talagang si Sir Ibi, malakas mga Alaska to eh. Dapat pangalan nito Alaskador eh. Less carbs, more protein.
Ay, hindi, ano yan. Less pork yan. Sir EB, less pork, hindi less carbs. Less pork sila ngayong mga panahon na to. Wala nang insertion eh. Kaya nagpahayatan tong mga walang yan to. Tingnan nyo naman yung Martin Romualdez speaker days, yung nasa taas. House of Appropriation Chairperson days, itong si Martin Romualdez. At ito ho sila ngayon. Umiikot lang ho ang mundo. Di ba? Walang nakaisip na darating tong punto na to na kung saan sila magkakagatan. Diyan sa House of Representatives, diyan sa Malacanang, merong libiste, labo-labo na ho sila ngayong mga panahon na to. Diyan sa bulwagan na yan. Direkta ho tayo dito kay Atty. Trixie Cruz Angles. Game. Sa source ng information, in this case, si Secretary John Vic Remulla, it is possible, kaya dumadami ng mga katanungan ay dahil nga hindi pinagkakatiwalaan ang source of information. Yung. Ma'am, dito lang muna ako sa issue po with dating yung yumaong na si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Wala po siyang kinakaharap na kaso. Pero bakit po, legal po ba yung pagpapakuha ng kanyang mga, tawag nito, yung kanyang mga gamit, yung kanyang mga cellphone, pati na rin po yung, actually ngayon, nakikita na natin, sa publiko na, yung kanya pong pagpunta doon sa hotel, kasama po yung kanyang driver. Bakit po ganito yung kanyang klase ng pag-iimbestiga po sa kanya, na considering wala naman po siyang kasong kinakaharap, Attorney Trixie? Totoo po yan. Ngunit ang pagturing natin sa isang lugar kung saan mayroong corpus delicti, mayroong krimen na nag-occur, maaari pong i-seize ng mga kawani ng gobyerno o ng law enforcers natin ang ebidensya that can be found on the scene. However, dahil private property pa rin yan at if the deceased has family, maaari pong hingin yan ng pamilya. And dahil nga may ownership, may establish yung ownership dyan. Kung hindi rin ma-establish ng mga law enforcers ang evidentiary value ng hinahawakan nila, kailangan talagang i-turn over yan. Opo. Yung mga circumstansya, yung mga lumalabas ngayon sa social media, sa pag-aanalisa nyo po, attorney, nagtutugma po ba? Kasi isa sa mga nagtataka yung ating mga kababayan. Kasi di ba, meron lumabas na video, tinatanong siya na ano ba yung greatest fear niya, yung phobia niya, sabi niya heights. Nagtataka sila, bakit doon siya nagtambay doon sa bangin? Yung mga ganun po na mga katanungan po, attorney. And kung kayo po ang tatanungin, doon sa mga available ngayon, ng mga information na mga lumalabas, kumbaga, masasabi na ba natin na parang nagtutugma itong lahat ng mga pangyayari or mas marami pang mga katanungan po ang lumilitaw? Ang tingin ko tama na maraming katanungan dahil nga kukunti o kulang ang impormasyon na nilalabas ng ating gobyerno, particular na dito ang DILG. Hindi rin lang po yun, no? Hindi rin lang sa kakulangan ng impormasyon, kundi sa source ng information, in this case, si Secretary John Vic Remulla, it is possible, kaya dumadami ng mga katanungan ay dahil nga hindi pinagkakatiwalaan ang source of information. Ngayon, yung mga speculation na naririnig natin or yung mga katanungan, marami naman sa kanilang may basis. Pero in order for us na bigyan ng bigat yung mga katanungan na yun, i-build up yung scenario. So, halimbawa, ang fear of heights, relevant po ba ito kung it was a suicide? Kung a suicide, would the fear of heights, which equates to a fear of harm or a fear of death, still be relevant kung ang purpose ng tao ay to harm themselves. Diba? On the other hand, kung walang intensyon na mag-harm ng sarili, then yung position niya at that point might be questionable. Diba? Pwedeng isipin ng mga tao na baka pinipilit na nandun siya sa lugar na yon, baka mayroong ibang tao na pumilit na magtambay siya doon sa lugar na yon. So yung mga questions, makikita natin dahil nga sa kakulangan ng impormasyon, they can build up scenarios and this is perfectly acceptable dahil nga marami pang mga katanungan ang hindi na-address ng ating mga government officials na who-feel the need na maggawa kaagad ng conclusion. Sa totoo lang, hindi kailangan madalian magsabi sa publiko ng conclusion ng cause of death kung kulang pa ang ebidensya o kung marami pang mga katanungan that remain unanswered. Tama kayo. Ang premise ninyo dito is wala siyang kaso, walang kasong nakahain sa kanya. And in fact, wala siya dun sa mga listahan ng mga recommended to be charged later on. So again, magtatanong ang publiko. May information gaps dito na kailangan punuin. Opo. Dito naman po sa, kumbaga, sa side po ng atin pong pamahalaan, dito po sa pag-appreciate ng, halimbawa, yung mga district engineers ngayon na possible na maging witness or star witness nila or may sa ilalim sa WPS kasi may mga restitution, nagsoli ng pera, ganito ganyan. Yung pag-appreciate ng gobyerno doon sa kanila, dito po kay Yusek Cabral, kasi siya po yung undersecretary na may hawak at may alam pala ng mga insertions na ito. Bakit parang iba yung treatment ng gobyerno doon sa mga district engineers dito po sa kanya, attorney, sa nakikita niyo po? Well, ang nakikita kasi natin, yung mga district engineers, the reason nagsosoli sila ay bahagi dun sa nire-require ng DILG and ng DOJ na magsoli para mapasok sila doon sa witness protection or ma-consider din sila bilang mga state witness. So mayroong ganong klaseng setting. Itong mga district engineers are already
charged, kumbaga, or seriously considered na sila ay magiging bahagi o magiging respondents sa investigasyon o magiging akusado doon sa actual na kaso. With Undersecretary Cabral, wala pa pong ganung pinag-uusapan, although nakikita natin na nararamdaman na niya na papunta na nga doon sa point na kailangan may pananagutan dito. So iba yung trato talaga sa kanya because she is not yet slated to be a witness. Opo. Dito po sa naging pahayag naman po ni Congressman Leviste na may listahan itong si Cabral at doon makikita kung sino-sino yung mga proponent na banggit nga niya mula sa mga mambabata sa Kamara hanggang Senado. Meron pang mga nasa executive branch outside ng DPWH mula Undersecretary hanggang Secretary na nagre-request, nagpapa-insert ng mga flood control kahit hindi nila saklaw yung proyektong ganun. At pati na rin yung sa mga pribado po. Gaano kahalaga itong listahan? At may silbi pa ba ito, ma'am? Considering wala na yung mismong gumawa nito na pwedeng mas mabigat na makapag-authenticate sa legitimacy nitong listahan po na ito. Let's start. Unang-una, kung ito ay official document or document contained in a official missive or communication, automatic yan. Hindi mo na kailangan i-authenticate yan. Or ang authentication is as to whether or not this is an authentic government document. Okay. Number two, bilang bahagi yan ng body of evidence that were seized from a person who has died under suspicious circumstances, pwede pa rin siya. Admissible siya as evidence as having been contained dito. However, in many instances, makukonsider pa rin natin yan bilang ebidensya that can initiate an investigation. Kasi by itself, baka hindi siya tumindig without other corroborative evidence, pero kung magkakaroon ng investigasyon, masusuportahan yan at masusuportahan niya ang other existing evidence. In other words, it can be corroborative or it can be corroborated. So, hindi siya zero evidentiary value kung walang mag-authenticate dahil wala yung tao na nag-execute ng dokumento na yon, but it can be subjected to, it can be initiate an investigation or it can be used to corroborate other existing evidence. Opo, nakikita niyo po ba itong listahan na ito na napakabigat? And kung hindi ito ilalabas kusa ng ating national government sa gitna ng kanilang sinasabing sila yung nag-umpisa sa anti-corruption, ngayong administration, gusto rin nila ng transparency, pero hindi din ganun kabilis yung kanilang pagpapalabas. Kasi kung ito yung opisyal na dokumento ng DPWH, edi pwedeng mailabas ito sa publiko, attorney, agad-agad. Totoo. Kung official na dokumento yan, as a matter of transparency, dapat talaga nilalabas yan because the public interest will demand it para makaprevent ng cover-up. So, totoo yan. The need for information trumps the need for yung mga tao na nakalista doon to due process. No? Ang sinasabi kasi ng iba is, pag prematurely nilabas yung mga pangalan na yan and then it turns out na maraming mali pa dito sa document, hindi pa siya authenticated and so on, baka makasira ng buhay. However, since wala pa yung judicial process and it is still available later on, maaari namang makagawa ng paraan ng mga mababanggit doon sa listahan na yon na patunayan yung truth or falsity ng pag-include ng kanilang pangalan. So sa ngayon, the demands of transparency outweigh yung sinasabi nila na baka makasira sa pangalan ng ibang mga tao na nandun sa listahan na yun. So, I think na in the balance of things, transparency po muna. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. After all, yung investigasyon was initiated by the government para hanapin at mailabas lahat ng impormasyon tungkol dito sa procurement processes at saka dun sa mga pagnanakaw di umano ng mga pondo ng gobyerno. Kasi, di ba, naalala ko yung merong inilunsad na website, ang Pangulo, humingi nga siya ng tulong sa taong bayan na ma-verify itong mga na ito, kung ito ba'y ghost project, pakitingnan, baka kapitbahay nyo lang itong mga proyekto na ito. Ito po mga listahan na ito, makakatulong. Kung mailabas yan, the more na, saglit lang, alam namin yan. Meron kasi, natanong ko rin si Congressman Leviste dito, ang sinasabi niya, meron namang doon na sila yung proponent, pero tama lang yung presyohan. Pero karamihan daw doon is talagang lumobo yung presyohan po. Meron talagang anomalya po. Yung pagkakatugma ng mga statement ng ating pong national government, hingga nga sa dito po, attorney. Kaya nga So, sila mismo, yung humingi ng informasyon and when information is available, ayaw naman nilang ilabas. Again, it comes down to transparency kasi yung mga tao, at this point, insensitive ka na kung hindi ka nakikinig sa hinaing ng mga tao at sa karamihan for the need na i-address itong corruption sa gobyerno. So, they should be worried about people thinking na mayroong cover-up pag hindi yan nilalabas. Ngayon pa lang, or in fact, in the course of the entire scandal, kumbaga, parating issue yung pagpuprotekta ng mga opisyales na matataas. Bakit parating yung mga suggestions o yung mga recommendations para ma-charge ay tumipigil just short of our top officials? So, para ma-address nila yung issue na yun, necessary talaga ang transparency. So, ang tanong na nga ngayon is, what is stopping them? At bakit hindi nila ini-explain sa atin ng buong buo kung ano ang dahilan? Kung bakit ayaw nilang ilabas? It is part of the investigation and
napansin nyo naman, di ba, both the President, si Secretary John Vic Remulla, and other officials, pagka meron silang impormasyon, ang bibilis nilang maglabas. But meron din mga information na pinipili nila bago nila ilabas. At napapansin po ng audience, kumbaga ng publiko, yung hesitation nila with certain information, such as certain names. Hindi kaagad-kaagad nilalabas yung mga ganyan, tapos nagkakaroon pa tuloy ng ganitong issue. To prevent the issue, wag na silang mag-decide what information goes out and what doesn't. Maliban lang dun sa mga constitutionally protected rights. Opo. Ma'am, meron na pong tinorn over na raw ng DPWH yung listahan sa Office of the Ombudsman. Inaasahan nyo ba na kagaya nung pag-claim ni Ombudsman Remulla kahit hindi kinumpirma ng ICC na may warrant of arrest na si Senador Bato de la Rosa, ganito rin kasigasig na ilabas yung listahan na naibigay sa kanila mula sa DPWH mismo, attorney? Actually, hindi. Kasi meron silang ready excuses. Sasabihin nila, it is under investigation and the information is sensitive para daw hindi ito yung expected natin. So that to prevent na tumakas yung mga respondents, to prevent that the objects of investigation will try to hide evidence, hindi nila ilalabas. Pero sa totoo lang, the moment may nagsabi na may listahan ng DPWH, dun pa lang alam natin na yung mga guilty ay nagtatago na ng mga trails nila, ng ebidensya nila, ng posible ng ill-gotten wealth nila. So, ang ini-expect ko dito is that they will give more time to the guilty para makahanap din ng mga legal remedies or possibly not so legal remedies. So no, I'm not expecting such kind of transparency from the Office of the Ombudsman as of now. Bago lang si partner MJ, nung nakapanayam namin kahapon si Congressman Leviste, kung ilalabas na ba niya at marami kami mga katanungan na kumbaga at least kumuha ng dagdag na information kung sino-sino yung mga involved. Nabanggit niya yung kanyang pag-aalala dun sa seguridad. So ibig sabihin, hindi basta-basta, hindi simpleng tao ang mga involved dito po. At kumbaga siguro nakikita niya na bilang isang congressman lang, kumbaga medyo alanganin para sa kanya, no? Lalo na sa kanyang security do. Sinasabi naman niya kung may mangyaring masama sa kanya, meron siyang inutusan na ilabas na yung ang ating government po, lalo na ang presidente, makapangyarihan po yan. So kumbaga hindi mo basta-basta matatakot kumbaga dahil meron niyang sources. Bakit hindi na lang magkusa? Or ang problema lang siguro dito baka mag-lead ito sa mas big fish talaga. Attorney, ano nakikita niyo po rito? Tingin ko for those officials na mas mataas ang posisyon, namimili talaga sila kung anong impormasyon ang gusto nilang ilabas, kung sinong tao ang itadawit at baka nga naman it might lead to very uncomfortable accused, di ba? Baka for all we know, yung ibang mga opisyalis ng gobyerno ay sila mismo ang involved kaya ayaw nilang ilabas. So, tingin ko diyan it's parang mafia, may code of silence, so pahagi din ito ng pagpoprotekta sa isa't isa. Kasi pag may isang lumubog, baka matulad kay Saldico at magdadadaldal na rin. So, makikita natin, this is parang conspiracy yan, di ba? Pati sa pagpoprotekta ng isa't isa, it's an act of protecting yourself. So, as long as hindi sila naglalabas at naaamoy ng publiko na mayroon silang tinatago, the danger na sila po ay kumbaga may public backlash against them, then that remains real. Tuloy-tuloy yan until the information is made available. But even later on, pag lumabas ng impormasyon, tingin nila makakalimutan ng publiko yung hesitation dito sa paglalabas ng impormasyon. I don't think so. Opo, ma'am, good evening. Si MJ po ito. Hi, MJ. Dito po tayo sa business, information of business, no? Merong nangyari ngayong araw at may sinabi si Secretary John Vic Remulla. Nabalatan po ninyo, ma'am, na parang naghuhukay daw ng basement itong si Zaldico at mukhang imbaka ng pera sa ilalim ng lupa. Anong tingin mo dun, ma'am? Assumptions? Ay, naku, kung titingnan ninyo na mabuti yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla, ang sabi niya, normally iisipin natin parking yan. Pero wala naman daw gumagawa ng parking na gano'n, kaya ang assumption nila ay lalagyan yan ng cash. So, kumbaga, para sa akin, the Secretary should refrain from speculating. Kasi kung gusto niyang siya yung nagiging spokes o sarili niyang spokes para sa departamento niya, he should only be releasing facts. So, itong pag-speculate niya ay maliwanag na attempt na idiin ang isang tao who still remains a suspect right now, kumbaga, hindi pa akusado si Zaldico. And therefore, dapat nag-iingat siya. Yung speculation na ganyan, maliwanag, intends to rile up public anger against a person who is not even yet on trial. Hindi ito katulad ng simpleng paglalabas ng impormasyon, simpleng paglalabas ng isang listahan, naggagawa siya ng senaryo o spekulasyon para idiin ang isang tao. And he should really refrain from that. It's unbecoming of him as the Secretary of the DILG. Ma'am, pares ba tayo na iniisip para si Zaldico na lang ang guilty at siya ang pinakamasama sa issue at anomalya sa flood control? Ay, yun na nga ang nangyayari dito. Nakikita natin parang yung investigasyon ay nililimita na lang hanggang kay Zaldico. At kung natatandaan natin dun sa ICI, maraming naglalabas ng conclusion or na si Speaker Martin Romualdez, ang pinaka-liability niya would be administrative. Negligent daw siya dahil hindi niya masyadong sinupervise si Congressman Zaldico and therefore got away with it. So nung naglabas sila ng ganyang klaseng storya, kasi kung titingnan ninyo yung mga announcements, they don't limit themselves to fact.
Okay, hindi sila sinasama nila yung kanilang speculation, sinasama nila yung kwento. Gusto nila i-lead yung publiko doon sa conclusion na gusto nila, which is not the job of government right now. Kung investigador ka at mag-a-announce ka, facts lang. Hindi pwede yung kasama yung speculation mo kasi you are leading people to a particular conclusion. Sa court na bawal yan, eh, diba? Bawal ang leading questions except for, with certain exceptions. Pero hindi kasi fair yung ganyan. Paano makakalaban ang tao sa laki ng makinarya ng gobyernong desididong gumawa ng kwento laban sa'yo? Yeah. Government is required to be fair. Kaya nga meron tayong Bill of Rights. Hindi ka dapat pinaparatangan ng walang basihan at ang mga resulta ng investigasyon ay dinadala dapat sa hukuman para doon i-determine yung kanyang value as evidence. At kung ito ay titindig bilang ebidensya. Dito, what if may ibang tao, ibang kawani ng gobyerno na naghukay ng basement kasi gusto niya na may playground or play area para sa mga anak niya? Will we also conclude that these people are creating basements para taguan ng cash? Kumbaga, hindi siya fair. What the secretary is doing is not really fair. Lalong-lalo na yung tao, alam nila hindi is not available para madala sa hukuman at matesting itong ebidensya na ito. Paano naman yung mga binanggit ni Zaldico? Yung mga pangalan, big names. Correct. They should have initiated an investigation. Binanggit niya ang Pangulo, binanggit niya ang unang ginang, binanggit niya si former Speaker Martin Romualdez. Dapat, dun sa pagbabanggit niya ng ganito, nag-i-initiate ng investigasyon to determine kung totoo o hindi ang sinasabi ni Mr. Ko at kung totoo, mayroong krimen, may ebidensya ng krimen, maumpisahan ang mga proseso. Ngayon, ang Pangulo ay immune from suit. But hindi siya immune from investigations. Lalo-lalo na kung kunwari ang iniimbestigahan ay mga tao sa paligid niya and the evidence leads to his doorstep, walang choice kung hindi kumpletuhin ng investigasyon para kumpleto ang impormasyon. If ever, the President pwede naman isantabi ang ebidensya for impeachment proceedings o kaya isantabi din para sa later criminal investigations and possibly litigation. So, in this case, ang nakikita natin, naglabas si former Congressman Saldico ng impormasyon at ng identification ng matataas na mga opisyalis ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno ay dinidefend nila. Imbis na sabihin na, sige, i-subject din natin to investigation. Kasi hindi naman immune from suit si former speaker. Hindi naman immune from suit ang unang ginang. Kung mayroong impormasyon that warrants an investigation, mas magsususpetsa ang publiko kung hindi iniimbestigahan. Yes, it is a statement of somebody under fire. Yes, it is a statement of somebody na wala dito. Gayunpaman, in the interests na bumaba ang spekulasyon at suspicions ng publiko, kailangan mayroon man lang, at least go through the motions of an investigation, di ba? Hindi yung sasabihin ninyo na, walang value ang statement ni Mr. Ko. On the contrary, ang daming pwedeng dahilan para ma-include yan. Or, kahit hindi pa naman siya gagawing evidence, in other words, wala pang trial eh. So, yung pagkikilatis ng evidentiary value ng sinasabi ni Mr. Ko is premature. But certainly, in the interests of safeguarding the public and safeguarding yung assets ng gobyerno, at the very least, it should be looked into and a deeper investigation is warranted if an initial investigation indicates na mayroon namang basis ito. And hindi rin natin masabi na walang basihan ng sinasabi ni Mr. Ko given na nagtutugma siya with existing official documents. Ma'am, do you think sa larangan po ng communications, no, yung mga mensahe na nakararating sa taong bayan, do you think yung karamihan ng thinking Filipinos bobo at hindi nila nababasa itong ganitong mga ginagawa ng administrasyon? Never dapat natin ina-assume na ang publiko ay bobo. Unang-una, ang daming tao di ba? All you need is ilang mga dalubhasa to explain to the public kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Kung anong ibig sabihin, let's say, ng yung declaration of time of death or yung declaration na found unresponsive. Yung mga ganyan, i-explain yan sa publiko. The government does not have a monopoly on expert opinions, kumbaga. So maraming tao ang maaaring kumilatis sa mga sinasabi ng gobyerno at baklasin yung mga yan and to reveal yung mga errors. So ang best bet talaga ng gobyerno is to assume intelligence. To assume na whatever it is they say will be subject to close scrutiny. Because that even on a day-to-day basis, kahit walang skandalo, kahit walang iniimbestigahan, dapat ina-assume natin na ang publiko ay matalino because all it takes is one expert in the audience, in the public, to take you down and take you up, to take the statement apart and eventually maglulose ng value yan as a pronouncement by government. Magmumukha ngayon ang gobyerno na nagtatago. And again, I'd like to reiterate the Constitution demands transparency. Ma'am, last na lang na topic. Alam ko na panood na po ninyo yung statement o yung latest na video ni Attorney Rowena Guanzon. And isa po sa mga tumatak sa akin, ma'am, yung sa sinabi niya is, we cannot go on like this. Sa larangan po ng messaging, ma'am, yung bang ganoon na uri ng pagpapahayag ng sentimiento sa karamihan o sa majority ng sa global audience, nakakarating po ba yun sa mga Filipino audience natin, ma'am? Lalo pat matindi yung kanyang mga sinabi at mga binitawan sa kanyang latest po na pahayag.
nakakarating. Hindi lang natin i-expect parate the same kind of reaction. Sa totoo lang, ang tingin ko, isang strategiya ng gobyerno is bugbugin ng publiko. Kumbaga, itong paglabas ng fact after fact or information after information o yung mga media operations that are being conducted left and right, ang purpose niyan is to overload the public. So when somebody comes along with truths, katulad ng ginagawa ni Attorney Bing Guanzon, no? Sometimes yung publiko, the timing might be yung publiko pagod na, jaded na, cynical na. Naririnig nila, ina-acknowledge nila, pero minsan yung reaction is, ano na next? Anong gagawin natin? O kung wala tayong magawa, sige, kumbaga, file that away for future reference, and the future reference is 2028. So sometimes, the public really gets tired, kinuyog ng impormasyon. And that is actually one kind of strategy. And it's possible na ginagawa yan ng ating ng administrasyon ngayon. Na they don't care. Palabasin na lang palabasin yung mga bad news na ganyan while protecting themselves, but at the same time, yung kumbaga, with the intent na mapagod ang publiko, and they will just become cynical and jaded and not do anything. So timing is also something very, very important. In the case of Attorney Bing Guanzon, the nice thing about dun sa mga sinasabi niya is, well, may impact naman yan, but it will keep ringing. Kumbaga, pag natapos na yung pagod, pag natapos na yung jadedness, pagka na-recover na ng Philippine public or much of the Philippine public, yung kanilang idealism, her words will continue to ring true. Opo, ma'am, huling topic na lamang po, kaugnay po kay Vice President Sara Duterte. Naglabas po siya kahapon ng kanyang pahayag, no, against dito sa mga alegasyon laban sa kanya ni Madriaga. Kumbaga, magiging na ba ito? Tutuldok na ba ito sa mga alegasyon na pinapakalat? And dagdag din natin, mismo si Secretary John Vic Remulla na rin yung parang sabi nung nasa comment section, di ata nabigyan ng script, no, nung binanggit niya na hindi dumalaw si Vice President Sara Duterte kay Madriaga sa BJMP. Ano po masasabi niyo, ma'am? Ang isang nabasa ko is hindi siya dumalaw kay Mr. Madriaga, no? And in-identify pa nga ni Sec. John Vic, kung di ako magkakamali, si former Congressman Perez, ang dinalaw ni Vice President. So, yes, significant po yun kasi that's a significant portion ng affidavit ni Mr. Madriaga. Gayunpaman, mayroong mga naririnig tayo na there certain parties interested na guluhin pa rin yung usapan with the intent na nasiraan si Vice President at mag-i-insist sila. So, ito yung isang strategy of confusion para ma-confuse yung mga tao na may salusalungat na impormasyon. Ngayon pa man significant yung sinabi ni Secretary John Vic at kakapitan niya ng maraming tao. So, let's see in the coming days kung ano rin ang magiging report or backlash dun sa panig na sumusuporta kay Mr. Madriaga. I expect that there will be more confusing statements to come. Opo, at ang sabi ni VP Sara na yung ginagawa po